Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa mga awit, 127. Psalms 127. Psalms 127. Ganito po ang siyang isinasad: maliban ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhan, nagpapagod. Maliban ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Narito ang mga anak ay pamana sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala, gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma ang mga anak sa panahon ng pagkabata. Maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon. Siya'y hindi mapapahiya kapag siya'y nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Inyong mapapansin sa ating binasa ay narito sa talatang 1 ang napakahalagang talata. Sapagkat ang sabi dito, maliban ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Maliban ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. So tinutukoy po dito na ang tahanan ay napakahalaga sapagkat tayo bilang mga mananampalataya ay umaasa na siya ang nagtayo ng ating tahanan. At nagagalak tayo sapagkat ang bagay na ito ay may kaugnayan sa ating paksa sa araw na ito ay Heidelberg Catechism Lord's Day 39. So, sa kautusan ng Panginoon ay tinutukoy dito yung ikalimang kautusan na nasa Exodo Kapitulo 20, talatang 12, na sinasabi dito, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So ito ang ikalimang kautusan na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan na ang tawag natin ay covenant people. Sapagkat ang Diyos ay nakapagtipan sa kanyang bayan at ang tipang yun ay sinasaad sa banal na kasulatan na ako ang Panginoon Diyos at ikaw ang aking bayan. So sa Heidelberg ay meron po tayong tanong 100, number 104, na sinasabi dito, ano ba ang hinihingi ng Diyos sa ikalimang kautusan? So alam natin dito ang ikalimang kautusan na nasa Exodo Kapitulo 20, talatang 12. Ang sagot dito na ipakita ko ang lahat ng paggalang, pag-ibig, katapatan sa aking ama at ina at sa lahat ng may kapangyarihan sa akin, at ipasakop ko ang aking sarili sa kanilang mabuting aral at pagtutuwid na may nararapat na pagsunod, at gayon din matyaga kong tiisin ang kanilang mga kahinaan at karupukan
yamang ito ay nakakalugod sa Diyos na pamahalaan kami sa pamagitan ng kanilang mga kamay. So ito ang sagot dito sa tanong sa 104, yung hinihingi ng Diyos sa ikalima. Kung titingnan natin, in-expand ng Heidelberg yung kapamahalaan na ibinigay ng Diyos sa sambahayan. Sapagkat kung ating titingnan, ito ay utos ng Panginoon sa mga anak na ang mga anak ay kinakailangang igalang nila ang kanilang ama at ina. At sa pamagitan doon, in-expand ng Panginoon, pinalawak pa ng Panginoon ang tinatawag na kapamahalaan, the authority. So, ang paksa natin ay ang ikalimang kautusan na ito ay para sa covenant people. Alalahanin natin na ang bayan ng Diyos ay inilabas niya sa Ehipto at sila'y nakatawid sa dagat na pula. At doon ay iniligtas ng Panginoon mula sa pagkakaalipin sa lupain ng Ehipto. At pagkatapos ay mga ilang araw sila ay tinipo ng Diyos nung sila ay dumating sa bundok ng Sinai. At doon ay nagpahayag ng Panginoon ng mas malinaw na siya ang nagligtas sa kanyang bayan sapagkat ang kanyang bayan ay lubhang mahal niya. Lubusan ang kanyang pagsinta sa kanyang bayan. At itong ikalimang kautusan ay para ipadating sa kanyang bayan na siya ang nagde-delegate o namamahagi ng kapangyarihan at kapamahalaan lalo-lalo na sa sambahayan. At masusupungan din natin dito ayon sa sagot sa tanong kung ano ang hinihiling ng Diyos ay in-expand ito, pinalawak pa pagdating sa pamahala at paggalang sa mga may kapangyarihan na sila ay magpasakop at tiisin ang kanilang kahinaan at karupukan. At yun ang ating tatalakayin ngayon. Ang nais ng Panginoon ay kilalanin ng bawat isa ang kapamahalaan na ibinigay ng Diyos sa mga ama at ina at hindi sa bawat miyembro ng sambahayan. At hindi lamang yun, kundi gayon din sa pamahalaan at gayon din sa mga namamahala. So, ang delegated authority ay binigay sa mga magulang. Ibinigay rin sa mga authorities ng gobyerno at hindi lang sa gobyerno, kundi gayon din sa iglesia ay binigay din ang delegated authority. Na ang delegated authority ay kinakailangan ito ay bigyan ng paggalang, reverence, bigyan ng pag-ibig at fidelity in all of the authority. At sinasabi na tayo ay pasakop. At ang pagpapasakop ay para sa ating kabutihan, para sa ating patience, yung pagtitiis. At ito rin ay may kinalaman sa ating instruction na tinatanggap
mula sa kanila. Kaya nga mayroong pagtutuwid ang lahat ng mga bagay. Kaya nga ang Psalms 127 verse 1 ay naayon dito sa ating pinag-aaralan. So, tatlong bagay ang ating bibigyan ng tuon ngayong umaga. Una ay yung paliwanag, the explanation. The second ay the object of authority. Ano ang layunin ng kapamahalaan? At ang pangatlo ay the ecclesiastical realm o ibig sabihin ang pangasiwa sa iglesia. Una-una ay yung tinatawag na paliwanag. Sa banal na kasulatan ay tinutukoy dito na ang Diyos ang siyang tuwirang may kapamahalaan ng lahat ng mga bagay. He is the sole authority. Nang ibig sabihin ay siya ang may otoridad sa kanyang sarili. Sapagkat nais ng Panginoon na ipadama sa lahat ng nilalang na siya lamang ang merong kapamahalaan. At ang kapamahalaan niya ay ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang ninanais, ayon sa kanyang kalwalatian, ayon sa kanyang biyaya, ayon sa kanyang sarili. Yun ang kapamahalaan na nais niya. At ang ibig sabihin ng kapamahalaan is the right of one to impose his will upon another. Ibig sabihin ay karapatan ng isa na ipamahala yung kanyang kalooban para sa iba. Authority is the right of one to impose his will upon another. Kaya sa pamagitan ng otoridad ay nababatid yung kapahayagan kung ano ang mabuti at masama. It is the expression of what is right and what is wrong. Kaya mahalaga na makita natin dito yung kapamahalaan na it is the right to make laws and to demand of others that they must obey them. Kumbaga sa ating pamahala, meron tayong konstitusyon. Ang pamahalang yun ay kinakailangan batid ng bawat mamamayan ng Pilipinas. Sapagkat ibinibigay ng ating pamahalaan ang dapat gawin para hindi nagkakagulo sa pamumuhay at gayon din sa bawat nilalang na nasa ibabaw ng bansa. Kaya ang ikalawa na makikita rin natin dito ay yung pagsunod. Ibig sabihin ng pagsunod ay pagpapasakop sa otoridad. So obedience is submitting to the authority. Kaya ang utos ng Panginoon sa anak ay, anak, sumunod ka. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Yun ang tinatawag na kautusan. Kaya a child must obey the command of the Lord. Sapagkat yung utos ng Panginoon yan eh. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon, binigyan ko ng kapamahalaan ang iyong ama at ang iyong ina na siya ang siyang magtuturo at mamamahala sa iyong buhay. Kaya kinakailangan na siya ay iyong igalang. At ito ang pamaraan ng bata
na sundin ang kalooban ninanais ng kanyang ama. Sa pamamagitan doon ay matututo siya kung ano ang buhay na kinakailangang ikabuhay niya. Sapagkat sa banal na kasulatan, inutos ng Panginoon sa lahat ng mga ama na turuan ang kanilang mga anak. Sa lahat ng layunin, sa salita ng Panginoon, upang ang bata, kung maituro na, lalaki siya na siya'y sumusunod sa Panginoon at sumusunod sa kanyang mga magulang. Kaya nga ang pangatlo, ito ang dahilan sapagkat ang Diyos ang siyang nag-delegate ng authority. Kaya ang Ama ay mayroong otoridad. Kapamahalaan ang ibig sabihin. Ang Ina ay mayroon ding kapamahalaan. So, maliwanag ang sinabi dito, maliban ang Panginoon ang nagtayo ng bahay. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang nangasiwa sa tahanan. At ito ang iniligay na panuntunan at kapamahalaan sa isang sambahayan. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagtalaga ng Ama. Ang Diyos ang nagtalaga ng Ina. Ang Diyos ang nagtalaga ng panganay na mga kapatid na babae o lalaki. At ang kanilang mga lolo at lola. Kaya ano ang object? Ano ang layunin ng kapamahalaan? Una, ang banggit dito sa ating binasa ay igalang. Ito ang una. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ito ang siyang hinihingi. Nang ibig sabihin ay ikaw bilang anak ay bigyan mo ng paggalang ang namamahala sa iyo ang iyong ama at ang iyong ina. Hindi lamang paggalang, kundi ibigin sila. Kasi dito tinutukoy na sa sinabi dito sa sagot na ipakita mo ang lahat ng paggalang at pag-ibig at katapatan. So, napakalawak yung sinasabi. Paggalang, ibig sabihin yung lahat ng kanyang ginagawa ay iginagalang ang kanyang ama at ina. At ginagawa niya ang paggalang sapagkat pinapahayag niya yung kanyang pag-ibig. At kaya niya pinapahayag niya sapagkat meron siyang katapatan sa kanyang ama at sa kanyang ina. Bakit? Sapagkat sila'y may kapamahalaan sa iyong buhay. Sila ang nag-iingat ng iyong katawan, ng iyong katauhan, at siya rin ang nag-iingat ng iyong kaluluwa. Sapagkat tungkulin ng Ama, ituro ang salita ng Panginoon sa kanila. Iyan ang sinabi ng mga anghel ng Panginoon kay Abraham. Sabi ng anghel, kinakailangan bang ilihim natin kay Abraham kung ano ang gagawin natin sa Sodoma at Gomorra? So sinagot, hindi dapat. Bakit? Sapagkat si Abraham ay may kakayahan na ituro ang mga salita ng Diyos sa kanyang mga anak. Sapagkat naipangako ng Panginoon na si Abraham ay magkakaroon ng isang supling anak. Hindi mga anak, kundi anak. At yun ay tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo.
At ang Panginoon sa Kristo ang siya namamahala sa Iglesia. At yun ang ating nakikita sa banal na pasulatan. At sa pagsunod ng anak, ay kinakailangan pasakop siya sa mga palatuntunan at kapamahalan ng kanyang ama. At tinutukoy natin dito ay isang ama na nakikilala ang Diyos. Isang ina na nakakakilala sa Diyos. So, ibig sabihin ay mga Kristiyano sila na tapat, tunay. Hindi yung Kristiyano sa tiyan, hindi yung Kristiyano sa pangalan, hindi yung Kristiyano sa pagkabinyag, hindi Kristiyano sa pagkakumpil, hindi Kristiyano na tinanggap niya si Kristo, Kristiyano na siya, hindi yung, kundi ang kanyang ang puso ng ama at ng ina ay talagang binago ng Diyos na mula sa pusong bato ay ginawang pusong laman at sila'y sumusunod. Kaya nga, ito ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan na ang mga ama at ina ay tunay na mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga sinasabi dito na pasakop sa kanyang sarili, sa kanilang mga mabubuting aral. So, kung ang mga magulang ay mga tunay na Kristiyano, hindi sa nguso, hindi sa pagluhod-luhod, kundi sa puso na binago ng Diyos, ay tunay na may mabuting aral na maibibigay sa kanyang mga anak. May pagkakatiwala na kung sakaling siya ay nagkakamali, ay itutuwid siya ng kanyang ama at ilalayo sa lahat ng anyo ng kasamaan, sa lahat ng mga anyo ng gawa, kasamaan na gawa at kadiliman, at ilalayo sa mga taong masasama. Kaya marapat lamang na sila ay sumunod. Ganyan pa man, kailangan ang anak ay matyaga. Kasi ang mga ama at ina ay mayroon ding kahinaan. May mga kahinaan. Lahat tayo ay mayroong kahinaan. Talagang kung minsan ay marupok ang ating katayuan. Para tayong mga, kung minsan para tayong mga ampaw, marupok. Bagamat nakikita natin na nagkakadikit-dikit, madaling mapigtas, madaling masira. Kasi ampaw, gano'n ang karupukan. Pero ang mga anak, kinakailangan ay matyaga na makita ang kahinaan ng kanyang ama, ng kanyang ina, ang mga namamahala. Kaya din sa mga gobyerno, may kahinaan, may karupukan. At maging sa pamahalaan, merong talagang karupukan. Pero tayo bilang mga mananampalataya ay nagtitiwala tayo na anuman ang kanilang kahinaan at karupukan, kung ating ikagalang, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat iyon ang kailangan sa bawat isa sa atin. Kaya hindi ng ating mga lolo at lola na sila ay meron ding kapamahalaan. Kaya hindi, igalang din natin ang ating kapwa. Igalang natin at ibigin ang ating kapwa, sapagkat ito rin ang siyang hinihiling ng Panginoon. Tulad ng binasa natin sa Mateo, na dito'y sinabi ng tagapagtanggol ng kautusan kung ano ang
dakilang utos, binanggit din ng Panginoon yung pangalawa. Na sabi dito na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nandoon yung pag-ibig sa ating kapwa. Sapagkat yun ang siyang hinihiling at hinihingi ng Panginoon. Kaya maliwanag yung ibinigay na utos ng Panginoon dito sa Exodus chapter 20 na paano natin ipapahayag yung paggalang sa kapwa. Abay, huwag mong papatayin. Hindi lamang pagpatay ng pisikal, kundi yung babalatan mo ang pagkatao ng tao. Alam nyo, yan ang hindi maganda sa social media. Binabalatan yung tao. Inuhusga at napakalupit kuminsan ng tao. Pero sabi dito, igalang. Tapos gumagawa pa ng mga fake news. Huwag mong papatayin. Tapos yung pangangalo niya, no? Ay paggalang sapagkat isang malaking kasalanan. And then yung pagnanakaw, yung scam na nangyayari minsan sa social media. No? Yan ang dahilan kung bakit pag mayroong nag-text sa inyo at sinasabi na, ang inyong pera sa bangko, kailangan iayos. So, kailangan pindutin nyo ito, no, para masaayos. Yung po ay scam. No? So, isa na sa dito, kung alin ang masama at alin ang tama. So, tayo ay nagsasaad na huwag nating gagayahin ang mga tao yun na masasama. At huwag maging sinungaling na saksi. Ang dami nangyayari sa ating bansa. Sa mga hearing-hearing. Ang daming mga nangyayari. Pero huwag tayong magiging sinungaling na saksi laban sa ating kapwa. At huwag nating iimbutin. Ito pa ang ika-10 kautusan. Ang bahay ng iyong kapwa. Huwag iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Ang alipin lalaki, ang alipin babae, ang kanyang baka, o ari-arian, ang kanyang aso, o ang lahat ng mga bagay na iyong kapwa. So yan ang isinasaad ng pagtuturo ng Heidelberg Catechism na igalang natin at ibigin natin ang ating kapwa kung paano na iniibig natin ang ating sarili ay gayon din na ating ibigin ang ating kapwa. Ang pangatlo ay yung pangangasiwa sa iglesia. Ang extended authority ay naipahayag sa iglesia. Ano ang extended authority? Ang mga pastor at ang mga guro, sila ang namamahala sa iglesia. Ang mga opisyanes, ang mga deacons at saka elders, sila'y itinalaga ng Diyos upang magmasid sa ating mga kaluluwa. Na kung sakaling sila, o kung sakaling may mga miyembro na hindi nakakasunod, ay mabigyan ng paalaala para maituwid ang pamahala sa iglesia. At ito ang siyang tinutukoy dito sa banal na kasulatan. Kaya kailangan na igalang sila sapagkat sila ay mga tinawag ng Panginoon sa ganong mga posisyon. Kuminsan, sa atin bilang reform, iba ang ating doktrina.
Ang kaibahan ng ating doktrina, ang Diyos ang siyang nagbago sa atin. Kapag ang tao, walang kapangyarihan na tayo, walang kapangyarihan na baguhin niya ang kanyang sarili. At yun ang ipinangako ng Panginoon, na siya ang maglilinis ng ating puso, siya ang magbabago ng ating espiritu, at ipagkakaloob niya ang kanyang espiritu upang manatili sa ating puso at lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. At kung tayo ay nasa iglesia, ay pinamamahalaan tayo ng mga opisyales ng iglesia. Kanilang binabantayan yung ating kaluluwa. Na kung sakaling nalinihis, maitutuwid tayo. Kung kinakailangan tayo lumago, pinalalago tayo. Kung kinakailangan tayo isama sa panalangin, ibinapanalangin tayo. Kung kinakailangan tayo tulungan physically, tinutulungan tayo physically. So yun ang mga bagay, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagtanim ng iglesia. Siya ang nag-ordain, siya ang nagtalaga ng iglesia. At alam natin na ang iglesia ay hindi sa pamagitan ng denomination. Sapagkat minsan, ang ganda ng pangalan ng denomination, pero mali naman ang katuruan. Kundi ang dapat na maging katuruan ay yung sinabi ni Pablo, na hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng kaligtasan. Sapagkat ang Panginoon ang siyang ebanghelyo, ang mabuting balita na siya ang tagapagligtas, siya ang hari, siya ang propeta, siya ang pari, dakilang saserdote. Kaya nga ang mga opisyales ay itinalaga ng Panginoon. Kaya ano ang ating tungkulin? Tungkulin natin ay igalang sila. Tungkulin natin na ibigin sila. Tungkulin natin na bigyan natin ng pagpapahalaga sapagkat ito ang ninanais at din idalangin sila. So ito yung magagawa natin doon sa talagang ang iglesia yun ay reform. Pag sinabi natin reform, ibig sabihin kapareho ng ating katuruan. Iba ang turo ng Armenians, lagi natin tatandaan, ito ay mga maling katuruan ng Armenians. Kinakailangan ay mag-ingat din tayo sa pakikinig, sa YouTube, sa Facebook, at sa iba pang social media. Kinakailangan ma-detect ninyo ang kamalian ng Armenians. Kasi minsan ay akala natin pareho, pero hindi. Naglalagay sila ng lason. Kumbaga sa inumin, ipan naman ninyo sa social media. Pag gustong patayin ng isang tao, maglalagay lang na napakaliit na pulbos sa baso. At yun, namatay na siya. Binabanggit ang salita ng Panginoon, pero merong lason. Kaya kailangan makita ninyo ang mga bagay niyo. Pag-iingat. Kaya ito ang tungkulin natin mga minamahal. Na pag-ingatan natin ang katuruan, tingnan natin o kaya ito ang siyang kailangang maging matatag tayo, maingat. Kasi ang kaligtasan, ang Diyos ang siyang nagliligtas, hindi tao. Ang kaligtasan ay ginawa ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan.
Lagi natin basahin ang Efeso Kapitulo 1 na sa walang hanggan tayo ay pinagpala ng Panginoon sapagkat tayo ay Kanyang pinili bago pa itatag ang sanlibutan upang maging mga banal, aya-aya, walang kulubot sa harapan niya sa pag-ibig. At tayo ay Kanyang kinupko sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo na ibinigay ng Panginoon sa Kristo ang Kanyang buhay. At sa pamagitan ng Kanyang dugo, tayo ay tinubos at tinatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay tinatakan ng Kanyang banal na Espiritu. Na ibig sabihin tayo ay pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito ang siyang katuruan at igalaw natin ang mga bagay na ito sa ating buhay. Sa pangalan ni Jesus ay ating laging bantayan ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At makita natin ang dalisay na salim dumadalo sa ating puso. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at patuloy mong pagpalain ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.